O, 'di ba? Rally pa more, 'di ba? O, ano nangyari? Eh di nakaapekto ngayon diyan sa desisyon ng ICC. Yan ang sinasabi natin. Noon pa natin sinasabi yan. At hindi lang po, maraming nagsasabi sa kanila, makakaapekto yan sa mga desisyon ng ICC dahil po nakamonitor ang ICC sa mga supporters, sa mga kaganapan sa Pilipinas about related po kay Digong. Eh ano ang ginawa po nila? Ano ginawa ni Inday? Nagbayad ng mga nagbayad po ng mga ano, ng mga venue, 'di ba? Bayad ng venue, tapos panawagan, bring him home, ang dami-dami mga DDS na nagpunta, Singapore, ano pa ba? Saan ba siya nagpunta? Singapore, Korea, Malaysia, Kuwait. Tapos yung mga ibang DDS nagkanya-kanya sila ng lupong-lupong, meron pang Saudi, meron pang Dubai. Oh, apektado ang desisyon. So, ano ang desisyon ngayon? Rejected. Bakit? Dahil gusto nilang siguraduhin ng ICC na makaka-attend si Duterte sa kanyang hearing. At ang impluensya pa rin ni Duterte, malakas pa rin, which is totoo naman. Malakas po sila sa social media. Malakas magrarally-rally sila, although konti lang po yung mga tao, yung mga supporters, pero yung social media po, doon po sila nagbo-boost. Binuboost nila po sa social media, oh, ang daming nagdatingan ang mga followers. Eh syempre nakamonitor ang ICI. So ayan, rejected. Kasalanan nyo yan mga DDS. Kung kayo po ay nanahimik, sinabi na rin yan nung asawa, yung tunay na asawa ni Rodrigo Duterte, na please stop. Kasi nakakaapekto talaga sa desisyon ng ICI. Nakikita nila na malakas ang impluensya at kaya pa ni Duterte na possible na takutin yung mga pamilya ng mga biktima para iatras ang kaso. So mas safe po na nasa loob si Digong at hindi mapauwi ng Pilipinas kasi delikado po doon sa mga pamilya ng mga biktima. So ayan, kasalanan nyo rin naman. Tapos nakikita ko po to, ayan na po, sila yung grupo na yan, nag-iiyakan, rejected. Ang tanong, naintindihan po ba nila yung desisyon? Eh kasalanan nila bakit na ganyan ang desisyon. Nagsisigawan kayo dyan sa harap ng ICC, mura kayo ng mura dyan, nag-aawayan kayo dyan, DDS to DDS, nagmumura kayo, nagbabanatan kayo dyan, diba? Ang gulo-gulo nyo dyan. Eh kasalanan nyo. Ang tanong, naintindihan kaya nila? Yun ang problema sa mga DDS, no? Hindi man kasi nila talaga naiintindihan. Yun ang problema. Tsaka hindi ako naniniwalang malungkot po sila. Maligaya sila na rejected. Alam niyo kung bakit? Mag-i-stay pa sila sa Netherlands, dyan sa Dahig, o, diba? Isipin nyo, may mga allowances sila, ha? May mga allowances sila. Ang ganda-ganda ng bahay nila, diba? Libre pagkain, libre pamasahe, sasakyan, libre lahat. Libre sila lahat dyan. Saan galing ang pera na pinapasahod dyan? Eh, ang balita ko, itong si Alvin, ang kanyang pasahod is galing sa OVP. So, kailangan maimbestigahan yan na kung may pinapasahod ba tayo, ha? Kung may pinapasahod ba tayo under OVP office na ang pangalan is Alvin. So, kailangan pong natin i-confirm yan. Ewan ko lang kung magkakaroon ng investigasyon diyan sa mga ghost employees. Isipin nyo, nasa dahig tapos nagpapasahod OVP, di tayo nagpapasahod yan, gobyerno, di ba? From taxpayers money. Kaya hindi ako naniniwala dito sa mga paiyak-iyak nila na ito na malumalungkot, Diyos Marios. Ayan nga po, nag-ano sila, biglang nagpakain. O, di ba? Sarap buhay.